Pero walang resibo yun. Kaya yun, medyo duda ako. Wala naman akong alam doon. First time ko magpa-transfer. So, hindi ko alam kung tama ba yun o hindi. Mason ako, gago! Awagin mo lahat! Utangin naman barkada ako si Borgie Manotok. Tanong mo! Good day mga ka-journey. For today's video, 4 wheels naman i-re-registro natin. Tingnan natin kung gaano katagal, saka kung magkano magagastos natin. Tight na camera mo, episode 74. So yan guys, dito tayo sa Cebuana. Kukuha ulit tayo ng insurance. Tingnan natin. Kukuha ang insurance sa Cebuana. Ayoko sa... Ay, hindi pwede. Ayoko dito. May aircon dyan sa loob. Basta lang insurance. Isa lang yun, ano? So ayun guys, nakakuha na tayo ng insurance. 611 po sa Cebuana ang 4 wheels. Next naman natin ay emission and stencil. Tayo sa emission. May aircon dyan? Oh. Yes. Dito lang. So ayun guys, tapos na tayo magpa-emission. Diretso na tayo LTO. Tingnan natin kung magkano babayaran sa LTO. Ang dami. So ayun guys, tapos na tayo mag-rehistro. Ang binayaran natin sa LTO is 1,610 sa 4 wheels. So ayan. Bali ang nagastos natin, compute natin, 1,610 sa LTO plus emission 672 plus insurance na 611 sa Cebuana equals to 2,893 lahat. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood, like, share and subscribe. Yun pala guys, nakalimutan ko, ipapatransfer na natin sa pangalan natin yung CR nito, yung Certificate of Registration. So nagtanong ako dito, may ano naman, may HPG clearance, babayaran daw sa land bank sa munisipyo 650 pesos. Ano pa lang yun, clearance pa lang ng HPG. Ewan ko lang kung magkano sa LTO. So tingnan natin, bayad muna tayo sa land bank. Ano po yung babayaran sa Land Bank Capital? Saan pa? Land Bank Capital sa may Banker po. Sa Capital pa, land bank. Pag napagbayad po kayo, balik po kayo dito, dalay sa sakyan po. Thank you po. Okay. Today lang po to o pwedeng bukas? Ay, naka-date lang po siya today po. Pero kung babalik naman kayo, nabayaran nyo na siya ngayon, pwede naman po bukas. Ang importante, mabayaran nyo po siya ngayon po. Ito po, 650. Opo. Ayun, lalabas yung bag dyan. Ayun yung bag. Ito pa. Nasa. Thank you. Tapos na. So ayun guys, kain muna kami ng pares para makita namin yung one piece ng mga bounty bago tayo bumalik ng LTO para ipa-check si press pa. Dito tayo. Kuko na doon. Good. Si Shang. Ito pa. Dalhin nyo na po ng Crime Lab katabing pintuan po. Kay Kuya Romy. Kuya Romy. Romy po, dito po. Thank you po. Good morning sir. Yung transfer na bayaran na po sa land bank. Pasiro sa muna kayo nila.
ORCR sa kampo. Sale. Hindi to po, hindi to po sila. Tapos, ito, secretary, ID. At lang ID, tsaka yung ID mo na nakabilo. Alright guys, bahay na tayo. Na-transfer na sa atin yung certificate of registration. Compute natin kung magkano nagastos lahat-lahat. So ito. 650 sa land bank plus 300 dun sa nag-aayos, walang resibo yun, plus 600 dun sa ano mismo, HPG na office, wala ding resibo, plus 210 sa LTO. Yan, yung may resibo yan yung sa LTO. Saka yung 650 sa land bank, syempre. For a total of 1,760. So, yan yung total na magagastos pag nag-transfer ka ng ownership from casa papunta sa pangalan mo pag tapos mo na bayaran. So, ayun, ano ba yung mga kailangan? Una, deed of sale galing sa casa, and ano yun, certificate of mortgage ba yun, or release of mortgage, na parang patunay na tapos mo na siya bayaran dun sa lender or dun sa bangko. Tapos deed of sale, original ORCR, stencil, saka ID nung mga taga Toyota na financial. So, ayun yung mga requirement. Inuna ko yung rehistro bago ako nagpa-transfer. So, pero nakuha ko na yung CR na bago na nakapangalan na sa atin. Yun. And medyo duda ako dun sa ibang bayad. Nanood ako ng YouTube ng ibang vlogger. Sabi nila 650 yun sa land bank, or iba 500. Then wala nang ibang babayaran, LTO na kagad. Dito may additional 300 dun sa parang assistant, or yung magsasabi sa iyo ng requirements kung ano yung mga kailangan. 300, walang resibo kasi. Saka dun sa HPG mismo, daw 600. Tas tinanong ko, bayad na po ako sa land bank, bukod pa po ba yun? Sabi, bukod pa. Pero walang resibo yun. Kaya yun, medyo duda ako. Wala naman akong alam dun, first time ko magpa-transfer. So, hindi ko alam kung tama ba yun o hindi. Pa-comment na lang sa mga may alam dyan sa HPG. Pero duda talaga ako kasi nga walang resibo. So, yun lang guys. Salamat sa panonood. Like, share, and subscribe. Saka guys, bago na nga pala yung itsura ng certificate of registration or yung CR natin. Ganito na. Yan. So, hindi na yung maliit. Isang buong papel na siya.